alam yung gagawin ko. Kasi akala ko nung sinare na sa akin yung negosyo, mag-i-invite lang ako. Akala ko, magpapasali lang ako ng tao. Akala ko, magpapapay-in lang ako. Pero hindi. Kasi, ang sabi sa akin ng upline ko, kailangan by process eh. So, dumaan po ako sa process na hirap, na hindi alam yung gagawin. Kasi biruin mo, ilang taon pa lang naman ako eh. 16, mag-17 nung ginawa to, tapos hindi ko alam kung paano siya gawin. Pero syempre, sabi nga, kailangan pag-aralan natin yung isang bagay. So, damo naman na pinag-aaralan natin, mas tayo, di ba? Training na lang. The more na training natin, the more na alam natin yung isang bagay. So, ganun po ako nung nag-i-start dito. And then, nung patagal ko po siyang ginagawa is, dito ko na po kinikita yung mga malaking pera. Okay? So, yan. Tapos, dumating po sa point na ako, tinamad na rin ako mag-network kasi biruin mo, hindi ko nga siya alam gawin eh. Hindi ko nga siya alam kung paano gawin yung negosyo, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero syempre, is, kailangan pag-aralan ko kasi pinasok ko na nga to eh. Di ba? Tama mali? So, kailangan pag-aralan mo talaga. Tapos, ako naman po, hindi naman po ako nakapagtapos ng pag-aaral. High school graduate lang po ako. So, hininto ko po yung pag-aaral para mag-focus kay BMB kasi nung time na ginawa ko to, part-time ko lang po siya. Nag-school ako and then nahati po yung oras ko. Hindi ko po alam kung ano yung unahin ko, school ba, kung BMB ba, di ba? So, syempre, alam naman natin kapag hirap tayo sa time, hindi natin siya nagawa ng agad-agad. Tama mali? So, iniisip ko po na kailangan focusan ko na lang tong BMB. Kasi parehas lang naman eh. Parehas lang naman na kapag makagraduate ako, maghahanap din naman ako ng trabaho. Sabi ko, why not? I-shortcut ko na lang siya. Sa madaling salita, nag-stop po ako ng pag-aaral. Kasi bakit? Kapag may pera ka naman, madali ka naman makapag-aral. Tao mali. So, ibig sabihin, ang iniisip ko po na mag-BMB na lang muna ako, itigil ko na lang yung pag-aaral ko para mas madali kong makuha yung mga bagay na gusto ko. Diba? Pero noong time na ginagawa ko na siya, hindi pa rin po ako naniniwala na totoo ba talagang makikita ako ng ganito? Magkakakotse ba ako? Totoo ba talagang magiging top earner ako? Totoo ba talagang maabutan ko yung mga top earner na dito? Pero syempre, sabi nga, wala namang imposible, basta gagawin mo yung isang bagay. Tama mali. So ako, sabi ko sarili ko, kung sila, kaya din nila. Kaya ko din, syempre. Tapos, nung time na sinabi ko sa sarili ko na kaya ko naman gawin, na kaya ko naman silang pantayan, na kaya ko naman silang taasan, doon na ako nag-declare na sabi ko, gagawin ko na lang. Kasi pag napapasarap ka na sa, pag napapasarap ka na sa bagay or nag-e-enjoy ka na, hindi mo na lang kumbaga hindi mo na lang siya mapapansin na nakukuha mo na pala. Di ba? Kasi dati, itsipwera lang naman ako sa gilid eh. Hindi ako pinapansin. Kasi kung makikita mo nga yung mukha ko, tapos meron pa nga sa akin nagsabi na tao na hindi mo kaya yan, hindi mo maabot lahat ng gusto mo, hindi ka naman kikita ng malaki kasi hindi naman totoo yan. Pero syempre ako, hindi naman ako nagpa-apekto sa kanila. Kasi bakit? Hindi naman sila kukuha ng pangarap ko, ako eh. Diba? Hindi naman sila yung aawang sa magulang ko, ako eh. Diba? So sabi ko sa sarili ko, balang araw mapapatunayan ko rin sa inyo na yung salita nyo, yung sinabi nyo, hindi totoo. So, yun. Nung paunti-unti na po akong kumikita dito kay BMB, ang first check ko po dito, natatandaan ko, kasi nag-start lang ako dito January eh. January. Tapos, first income ko po dito, 3 months. 3 months po, kasi nung 2 months, pinag-aralan ko siya,
Tapos yung pagka 3 months, first time kong kumita ng 4,000. Syempre, para sa akin, malaking bagay na yun, malaking tulong na yun, kasi estudyante nga ako eh. Hindi naman ako binibigyan ko ng magulang ko na ganung kalaking pera. Tama mali. Kahit naman sino nung bata ka eh, kasi hindi mo naman alam kung saan mo gagastusin yun. So sa akin, malaking tulong na po sa akin na kumita ako ng 4,000 dito, 10,000, kasi hindi ko naman hangarin na kumita ng malaki eh. Kumbaga parang sapat lang para sa akin, para maibigay lang sa magulang, para may maitulong lang. Kasi syempre ako, awang-awa naman ako sa magulang ko. At the same time, yung dalawang ate ko po kasi is may mga sariling mga pamilya na. Pero syempre, bilang bunso, kailangan tumulong ka. Diba? So parang naging breadwinner na lang rin po ako sa amin. Habang nabubuhay pa yung lola ko, sabi ko habang nabubuhay yung lola ko, habang nandyan pa yung nanay ko, gawin ko na yung best ko. Hanggang sa yun, kumita na ako, tinuloy-tuloy ko na lang siya hanggang sa nagkaka-check-in na ako dito ng 20,000 hanggang sa naabot ko na yung speed bonus. Pero yung speed bonus po kasi hindi naman siya ganun kadaling makuha dati. Tama mali. Pahirapan pa nga po maka-apat na direct, pahirapan pa nga maka-apat na tao eh. So, syempre, noong una, nahihirapan din ako. Pero, gumawa ako ng plan na sabi ko, kaya ko rin yun, kaya ko maka-apat na tao in just 1 month. Kasi syempre, kapag 1 month pa lang na kumita ka ng 34,000, masaya ka na, tama mali? Diba? So ako naman po, nung time na kumita ako ng 20 mil na worth 30,000 ata yun, ang sarap sa feeling kasi bakit? Biruin mo, bata ka, pwede ka palang kumita ng ganung kalaki. Kumbaga, yan, wala ko naman yun. Oo, okay, sorry ha. Isa pa, palakpakan mo naman yun. So, di ba, biruin mo, pwede ka palang kumita ng ganung kalaking pera na pwede mong taasan yung mga range or mga sinasahod ng mga empleyado sa labas. Kumbaga, doon ko lang po napagtanto na mas maganda pala talagang magnegosyo kaysa magtrabaho. So, ibig sabihin, sinurkan ko na siya. Hindi na ako dumaan sa proseso na papahirapan ko pa yung sarili ko. Pero syempre ako, hindi naman po ako against sa pagiging empleyado. Kasi dyan po ako binuhay ng magulang ko. Yun nga lang kasi, mas masarap talaga kumita ng pera kapag dating sa paggaling sa negosyo. Diba? And then nun, tuloy-tuloy lang, hanggang sa hindi ko na rin inaasahan, nakikita na ako ng 50 mil, 100,000. Diba? And then, dumaan na rin ako sa proseso na sa speed bonus pa lang, pwede ka pala within 2 months, o sabihin na natin, 1 month, kaya mo palang mag 5-star eh. Diba? Diba? Kaya naman mag 5-star eh. Kasi ako nga nagawa eh. Magagawa nyo din. So, ang kailangan lang doon, dahil lang po kayo sa proseso. Dahil lang kayo sa pagtitraining. Kasi lahat naman po kami na tao dito, nagtitraining kami. Pero hindi lang po isa, hindi lang naman dalawa, hindi lang naman 3. Madaming beses yung pagtitraining. Diba? Hanggang sa hindi ko na po inaasahan na nagkakotse na ako dito. Diba? So, nag-start po ako dito, January. Nagkakotse ako in just 6 months. Diba? Yan! Yan! So, ang maganda dito is mapapatunayan mo sarili mo na kaya mo siyang gawin. Mapapatunayan mo sarili mo na kaya mo namang kumita ng ganito, magkakotse. Kasi madaming nagsabi sa akin na na totoo ba talagang kotse dyan? Nagkakakotse dyan? Totoo ba talagang sa'yo na talaga yung kotse dyan? Oo, totoo. Kasi yung ibang nagni-negative sa labas na kung ano naman yung ginagawa, hindi naman nagagantong negosyo, hindi naman nagsisikap sa buhay, ang daming sinasabi. Diba? So, ako, pinatunayan ko
sa kanila kahit wala naman kaming parkingan, kahit wala naman kaming pwesto sa ano namin, sa kalsada namin. Pero syempre, pagdating ng araw, doon tayo sa village. O, sabihin na natin, doon tayo sa condo. Di ba? So, yun, nung nagkakotse po ako, madami rin pong nagni-negative sa akin na, ay, mahal naman yung gas, bakit ka pa nagkotse? Ay, mahal naman yung pampagawa ng kotse, ba't ka nagkotse? Sabi ko sa hindi na lang ako sumabot sa kanila. Ang sabi ko na lang sa kanila, oh, sa isip-isip ko na lang, oo, hindi ako marunong mag-drive. Oo, wala kaming parkingan. Oo, wala pa akong lisensya. Pero, okay lang yun kasi bakit? Kayo nga eh, may lisensya, marunong mag-drive, yun nga lang, wala pang bili ng kotse. Diba? So, nung time na nagdala ako ng kotse sa amin, ang daming marites sa labas. Ang daming umaaligid. Ang daming sabi-sabi, hindi na lang hindi na lang sumuport eh. Hindi na lang kumbaga anong tawag doon? Kumbaga hindi na lang humanga sa'yo, hindi na lang tawag doon? Ayun! Hindi na lang may inspire sa'yo di ba? So, ibig sabihin, nung time na nagkakotse din ako, hindi naman madaling magkotse, sa totoo lang. Lalong-lalo na kung wala kang sapat na kinikita. Pero syempre ako, hindi ko tiningnan yun bilang para ibenta yung kotse, para isangla. So, tiningnan ko siya kasi magagamit ko siya sa network. Makikita ko siya na magagamit ko siya na kailangan. Kasi nung wala pa naman po akong kotse nun, naranasan kong mag 1, 2, 3, naranasan kong maulanan, naranasan kong mainitan. Pero syempre ako nung time na yun, hindi ko po iniisip yung mga panahon na umuulan, mainit. Kumbaga walang artist sa katawan. Kasi bakit? Ba't ka mag-iinarte? Wala ka pa nga eh. Kasi dito po, bawal po talaga mag-inarte. Lalo-lalo na kung hindi ka pa mayaman. Tsaka ka na mag-inarte kung may mga gold ka na sa katawan, kung naka-iPhone ka na, kung madami ka ng pera. Diba? So, ibig sabihin, kailangan iwasan nyo maging maarte. Iwasan nyo maging emotional. Iwasan nyo maging emotional, maging madrama. Kasi the more na magdadrama kayo, the more na mamalasin kayo sa buhay. Diba? Parang biruin mo, ganito. Ikaw, galit. Tapos yung darating na invite mo, galit din. Di parehas na kayong uuwi. Diba? So, kailangan lagi nakangiti ka lang pagdating ng office. At the same time, kailangan bago ka pumunta ang office, nag-set ka na ng goal mo. Kasi, eto lang naman po yung dyan eh. Bakit ko ba siya ginawa? Ano ba yung deepest way mo? Siyempre, lahat naman tayo may deepest way. Lahat naman tayo may mga pangarap. So, kailangan gamitin mo lang yung pangarap mo. Kailangan bago ka pumunta ng office, alam mo na kung bakit ka nag-BBMB. Kailangan, alam mo kung ba't mo siya ginagawa. Kung ano yung goal na kinukuha mo. Kasi baka, porkit sumali ka lang dito dahil sa mga apply mo, dahil sa crossline mo, dahil sa course mo, okay lang naman magka-cash. Basta yung cash mo, may pera, top earner, may kotse. Tama eh! So, okay lang naman may hangaan ka dito, okay lang naman na wag lang maging kayo ha, pangit yun. So, kasi ako nga sabi ko nga lagi pag may nagtatanong sa akin, may jowa ka na ba? Sabi ko wala pa eh, bakit? Bibigyan mo ba ako? Sabi niya, ano bang gusto mong tipo sa lalaki? Sabi ko, naka-sports car, may milyon-milyon sa bangko, kaya na akong ilibre sa restaurant kung saan yung gusto ko. Di ba? Madali lang naman yun eh. Madali mo lang naman ligawan yung tao kapag meron ka na. Kasi hindi na kasi andito
is patunayan mo sa babae kung gusto mo ba talaga siya. Okay? And then, yon magtatapos po tayo sa DPSY. Okay lang ba yon? Yes! So, kailangan, pag pumupunta ka dito kay BMB, kung gusto mong maging top earner, kung gusto mong magkakotse, kung gusto mong kumita ng malaki dito, kailangan gawin mo lang yung pangarap mo. Kasi tumataan ka pa lang naman po sa ganitong stage eh. Sa nahihirapan ka, napapagod ka, ganyan din naman po kami dati. Na walang pera, nagugutom, napapagod, or so what. Lahat naman po tayo dito napapagod eh. Lahat na rin naman po tayo nagpupuyat. Gustong kumita ng pera. Pero, bakit yung iba nagagawa, ba't ikaw hindi? Tama mali? Di ba? So, ang kailangan lang doon, tibayan mo pa. Or gustuhin mo lang yung ginagawa mo. Kasi parang pwede mo namang gawing jowa si BMB eh. Pwede mo naman jowain si BMB. Pwede mo namang di ba? Huwag ka lang magjojowa dito ha. So, umpisa, bawal yun. Kasi kung pumasok ka ditong single, dapat lalabas kang single. Ay ba tayo doon? So, gawin mo lang to. Okay lang yan kung napagod ka. Pero, lahat naman ng paghihirap, lahat naman ng pagpagod, may kapalit naman niyang sarap. Di ba? Lahat ng hirap, may dadaan na sarap. Okay? So, para sa akin naman po, ang sarap rin kasi sa feeling na bakit? Kasi nasasabayan ko na yung mga top earner ng company, di ba? Then, yung mga nagagandahan nating mga babae dito, may mga pera. So, sa akin, nag-idol lang po ako dito ng tao. So, in-idol ko lang po sila lahat. Ginusto ko lang pong maging sila. Ginusto ko lang pong maging top 1. Di ba? So, ibig sabihin, kung may ina-idolize ka dito na top earner, gayahin mo lang yung ginagawa niya. Kasi lahat naman tayo nag-i-invite, lahat naman tayo dito gusto po kumita ng pera. Ang sa akin lang, idolin mo lang sila. Kasi bakit? Nandyan lang naman yan eh. Nandyan lang naman sila para ma-inspire sa inyo, para tulungan kayo. Yun nga lang kasi ang kailangan nyo lang, lumapit lang kayo sa kanila. Okay? So, ang iiwan ko lang pong message sa inyo, kailangan piliin nyo laging maging mabuti. Kailangan piliin nyo lang laging tumulong sa kapwa. Wag na wag kayong hihiling ng kapalit. Wag kayong hihingi ng kapalit kasi bakit? Nandyan yung taas, hindi natutulog, basta yung ginagawa mo tama. Okay? So, huwag kayong tutulad na kung sino man yung gumagawa dito ng mali, basta lagi lang kayong humingi sa taas ng guide, hindi niya kayo papabayaan. Okay? Always remember, lahat naman po kami dito, tutulong sa inyo, basta lumapit lang kayo. Okay? So, with that po, uwi na po ulit, the youngest top earner ng company, youngest career achiever. Maraming salamat sa